narinig ko, nakakabalik ko lang po dito sa Pinas. Kailan po kayo nakauwi? Kahapon lang po ba? Kasi hindi lang po tayo nag-meet, ano po. Ako po pala si Mr. Rivero. Ako po yung advisor ng anak ko. Pero dati na po maging team subject teacher ni Mr. Santos. Nung grade 8 at grade 9 pa po siya. So ano pong gusto niyo itanong sa akin? Gusto ko lang sana malaman kung anong klase estudyante ba yung anak ko. Kasi Mrs. Santos. Ang naalala ko kay Santos, mabuting estudyante yun. Laging nakikinig at sumasagot sa tuwing nagdi-discuss ako. Magaling din sa klase. Pasado ang mga grado sa exams, quizzes at activities. Kaso madalas bagsak siya sa akin pagdating sa mga assignments. Masayahin, tapos masigla rin yun. Madalas ko nga yung nakikita kasama ang mga kaibigan niya. Lagi nga silang nagkakatuwaan kapag nakakasalubong ko sila. Minsan ko na rin siyang nakitang tugtulong sa mga gawain doon sa bahay niyo nung napapadaan ako pa uwi. Kaya nung tinanong ko kung bakit di siya nakapagpasa ng assignment, sinasabi niya na lang sa akin, nag-aasikaso daw siya sa bahay. Kaya ayun, pinagbibigyan ko na lang. Natuwa rin ako kasi sa murang edad ay marunong na siyang tumulong sa mga gawaing bahay. Talagang napapagaan yung trabaho sa pag-aasikaso. Wala na akong ibang masabi. Isa siyang mabuting bata na walang ginawa kundi pasahin yung mga tao sa paligid niya. Tapos, nung isang araw, bigla na lang siyang umabsent. Hanggang sa umabot ito ng ilang araw. Nag-alala ako. Tapos, pagkalipas ng ilang araw, dun ko lang din nalaman na naging biktima pala siya ng bullying dahil daw sa kanyang kasarian. Madalas daw siyang binubunggo. Tinutukso. At pinagtatawanan. Nalaman ko rin na singkero ang kanyang tatay. Tara na. Huwag mong kabita, di ako lasing. Binubugbog daw siya nito. Dun. Wala kang kwenta, anak. Aray! Saan salot? Tama na tayo! Napakalampa mo. At tinaalipin sa bahay. Laban mo nga ito. Nagpasok ka nga. Bumili ka nga ng ulam. Nakakalungkot kasi hindi ko inakalang may ganun pala siyang pinagdadaanan. Wala man lang akong kaalam-alam. Walang nagsabi sa akin. Hindi rin siya lumapit para sabihan ako. Para matulungan ko man lang siya. Bilang advisor, masakit sa damdamin ko ang nangyari sa isa kong estudyante. Kaya lubos po akong nakikiramay sa nangyari sa anak niyo.